Dati-rati po'y laro-laro lang ang pagpa-planking. Ngayon, ilang militante ang ginagamit na rin sa kanilang protesta ang pagpa-planking o pagdapa na animoy tabla. Hindi ito ay kinatuwa ni Quezon City 2nd District Representative Winston Winnie Castelo. Kaya naghain siya ng panukalang ipagbawal ang mga planking protester. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Sige, matapos ang gamitin sa protesta, yung tinatawag na planking o pagdapa sa kalsada ng ilang militanteng grupo, agad namang naghain ng anti-planking bill ang isang kongresista. Sa gitna ng tigil pasada ng piston nitong Lunes, ang ilang mga miyembro ng mga militanteng grupo nag-planking o dumapa sa kalsada. Nagdulot tuloy ito ng mabagal na daloy ng trapiko. Hindi ito kinatuwa ni Quezon City Representative Winnie Castelo, kaya agad niyang inihain ang Anti-Planking Act of 2011. Sa ilalim nito, gagawa ang DepEd at SHED ng Code of Student Conduct kung saan nakapaloob ang pagbabawal sa planking bilang paraan ng protesta ng mga estudyante. Baka raw kasi palagi na itong gamiting gimmick sa mga susunod na rally na ani ay napakadelikado at maaaring gayahin ng mga bata. I-avoid sila sa pangamba sapagkat napakadelikado naman po na ihanay natin ang ating mga katawan sa kalye. Pangalawa, ito rin po ay isang paraan para mag-disrupt ng general public. So nararapat lamang ho siguro na i-contain po natin ho sila. Agad pumalag dito ang League of Filipino Students na kasama sa mga nagplanking kahapon. We maintain that it is within free expression and free speech, no? And if it is within free speech, no law can be broken. Sana, yun nga, nag-file siya ng bill para i-repeal yung oil deregulation law o kaya imbestigahan yung mga libro ng mga oil companies. Hindi lang sa Pilipinas ginagamit ang planking ng mga rallyista. Sa Taiwan, ang dalawang dalagitang ito nagplank para i-promote ang turismo sa kanilang bansa at isulong ang kapakanan ng mga asong kalye. Ang grupo namang Planking Thailand, ginamit din ang kakaiba nilang hobby para hikayatin ang kanilang mga kababayang makiisa sa eleksyon doon nitong Hulyo. Hindi lang sa kilos protesta ginagawa ang planking. Sinasabing taong 2000 nang unang laruin ang planking ng mga taga-Inglaterra na kilala pa noon na lying down game. Lilitratuhan ng mga taong dumadapa at nagpo-post sa iba't ibang lugar na parang wooden plank o tabla, tsaka ipopost ito sa internet. Dito sa atin may grupong Planking Pinas. Sa ikalawang palapag ng isang gusali, pinakita ni D.A. Chodoro kung paano mag-planking. So, dadapa lang ako ng matuwid, yung dalawang kamay nasa dalawang gilid ng katawan, tapos yung toes mo nakaturo sa surface, tsaka yung head mo naka-face down. Parang ganito lang. Toes face down. Pero di lang sa pagpo-post na tatapos ang planking. Sa ginawa ngayon ni D.A., habol niyang makakuha ng picture na nagpa-planking, kuha ang MRT at EDSA sa kanyang likuran. Sining raw kasi kung ituring nila ang planking. Fusion na rin siya ng photography, ng art, and yung expressing one's idea. Yung catch dun yung makapagpa-picture ka sa isang unusual place na which yung hindi napupuntahan ng karamihan ng tao. Ang mga litrato ni D.A. ng planking agad niyang ipopost sa internet. Sa ilang kuha, kasama pa niya ang kanyang 1 at 7 taong gulang na mga anak sa pagpa-planking. Dahil nagpapasikatan ng ilan, ang iba ginagawa ito sa mga delikadong lugar. Nitong Mayo, isang taga Brisbane, Australia, ang pinaniniwalaang namatay matapos mahulog sa balkonahe. Kaya paalala sa mga manonood, huwag itong gayahin. Na safety first. Kung hindi mo naman kaya, kung sa tingin mo hindi mo naman kaya, huwag mo nang gawin. Hindi mo naman kailangang magmayabang para matawag ka na planker. Ilang taon ka na ba? Sige, sa ngayon pa lang tila malamig na itong SHED sa anti-planking bill, no? Ang statement ng SHED, tinuturing itong freedom of expression nga yung planking na ginagawa ng mga estudyante. At sa ngayon daw, meron na naman daw mga sapat na batas para maparusahan yung mga estudyante na nagdudulot ng dahas o kaya ng gugulo sa mga protesta. Sige? Ruth, medyo delikado nga yung pagpa-planking, no, gaya nung ginawa ni Gay Chodoro. Pero meron na bang disgrasya na nabalitaan na ikaw dito sa Pilipinas dahil dito sa pagpa-planking? Tinanong natin yan kanina dito kay Gay Chodoro, no? Sabi niya wala pa naman. At tinanong rin natin kung may naaresto na ba sa kanila dahil doon sa ginagawa nilang planking. At wala pa naman daw kahit nagawa na rin daw nila yan sa ibang bansa tulad sa Singapore. Pero dito kasi sa bansa natin, Gigi, medyo bago pa lang itong, this year pa lang daw ito sumikat. Kaya wala pang masyadong insidenteng nababalitaan tayo tungkol dito sa planking, Gigi. Mainam dyan, talagang dapat mag-ingat na lamang sila
sa pagpa-planking. Maraming salamat, Bruce Cabal.